kasal ay isa sa pinaka-importanteng kaganapan sa buhay, lalong-lalo na ng isang babae. Ng mga sinaunang panahon o kahit ngayon, ang kasal ay isa sa pagkakataon na ipakita ang estado ng buhay ng pamilya, lalong-lalo na ng lalaking makikipag isang dibdib. Dito maipapakita kung gaano nito kayang panagutan at kung gaano kasinsero ang hangarin nito sa kanyang minamahal, at upang ito na rin ay ang ikatatahimik ng kanyang mga magiging biyanan. Sino-sino nga ba ang may pinakamahal na kasal na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas? Kaya naman mga katinagalog, inihahandog ko ang siyam na pinakamahal na kasal sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinopost ni Tinagalog. I-add din po ang aking bagong FB page na ang What the Facts by Tinagalog. Maraming salamat po. Number 9, Agamulak at Sherlyn Gonzalez. Ang tinagurian na ang original na The Boy Next Door at ang beauty queen na si Sherlyn Gonzalez. Sila ay kinasal ng ika-28 ng Mayo ng taong 2001. Nang mga panahong iyon ay 3 buwan na ngang nagdadalang tao si Sherlyn. Ito ay sa kanilang kambal na supling. Ngunit ganun pa man, tuloy pa rin naman sa altar ang kanilang pagmamahalan. Naganap ang pakikipag-isang dibdib ng magsing-irog sa St. Joseph Worker Parish sa Baguio City. Ang reception naman ay sumunod sa Camp John Hay. Sa kanilang pakikipag-isang dibdib ay umabot ang bilang ng bisita sa tinatayang 400 katao. Sa kasal ng dalawa, ang momshi ni Sherlyn Gonzalez ang nag-bake ng wedding cake. Supportive si mommy. Ang tinatayang gastos ng dalawa ay humigit kumulang sa 10 milyong piso. Number 8, Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Ang noon ay ang tinagurian na ang hottest couple ng kanilang kapanahunan. Ito ay walang iba kundi ang megastar na si Miss Sharon Cuneta at ang hottie daddy na si Gabby Concepcion. Ang pakikipag-isang dibdib ng dalawa ay naganap ng ika-23 ng Setyembre taong 1984. Ito ay sa Manila Cathedral. Ang kasal ng dalawa ay iniba ng konti ang estilo at imbis na maghintay si Gabby sa altar katulad ng tradisyon, ito ay lumakad din sa aisle. Ang mga bisita ay talaga namang malalaking mga personalidad ng kanilang kapanahunan. Ang gown ni megastar ay bonggang-bongga din. Ayon sa tala na inabot na halaga ng kasal ng dalawa ay humigit kumulang sa 10 milyong piso. Hindi naman nagtagal ang kanilang pagsasama ay forever pa rin naman na kinikilig ang masa. Number 7, ang kasal ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Galing man sa magkaibang paksyon ng paniniwalang politikal, hindi naman ito naging hadlang sa dalawang magsing-irog upang sila ay magpakasal. Ang pamilyang Marcos ay nakilala bilang mga Ilocanong miyembro ng Partidong Liberal, samantalang ang kanya namang sinisinta na si Imelda Romualdez ay isang waray. Sila ay makanasyonalistang mga pamilya. Sila pa rin naman ay unang ikinasal sa West sa Baguio at saka naman nagpakasal sa simbahan ng Katedral ng San Miguel sa Maynila. Inabot sa 3,000 mga opisyales at mga pribadong mga tao ang naging bisita ng mag-asawa. Ang kanilang kasal ay binansaga namang Wedding of the Year. Ang halagang ginastos sa kanilang pakikipag-isang dibdib na naganap ng ika-1 ng Mayo ng taong 1954 ay umabot sa 16 milyong piso. Number 6, Young Lara Sabal at Donna Cruz. Matapos ang 7 buwang pagiging engaged, sa edad na 21 ay kinasal ang kilalang aktres at mang-aawit ng 90s na si Donna Cruz. Ito ay sa kanyang forever na si Potenciano Young Lara Sabal III. Ito ay ng ika-19 ng Setyembre ng taong 1998. Naganap ang dream wedding ni Donna at Young sa Basilica de San Sebastian sa Quiapo sa Maynila. At ang reception naman ay ginanap sa Manila Hotel. Ang kabuoang ginastos ng magsing-irog sa kanilang dream wedding ay umabot ng 28
4 milyong piso. Sana all may 24M na pangkasal. Number 5, Ilmas Bectas at Rufa Gutierrez. Nagkakilala ang dating mag-asawang sila Rufa at Ilmas sa Fransya at ika nga nila, the rest is history. Nanggaling sa pamilya na kilalang mga artista at isa rin namang beauty queen. Samantalang isang napakayamang negosyante naman nitong si Ilmas. Siya ay nagmula sa bansang Turkey. Tila ba pareho ang dalawa ay na-starstruck sa isa't isa at nang ika-25 ng Mayo ng taong 2003 ay naganap ang tinatawag na wedding of the year ng dalawang magkasitahan. Ngunit ang inakala ng lahat na buhay na mala fairy tale ang kwento at nauwi sa happy ending ay malayo pala sa totoong naganap sa buhay ni Rufa Gutierrez. Ayon sa kanya na ito di umanong kanyang Prince Charming ay mabigat at pinagbubuhatan siya ng kamay. Kaya naman di na nakatiis pa at bumalik na si Rufa dito sa Pilipinas at doon ikinuwento ang kanyang naranasan sa kamay ng kanyang dating asawa. Ng taong 2007 ay nag-file ang magkabilang kampo ng legal separation. Ang halaga ng ginastos sa fairytale wedding ni Rufa at Ilmas Bectas ay umabot sa 27 million pesos. Number 4, Vic Soto at Pauline Luna. Nang taong 2011, unang pumutok ang balita na si Bossing Vic Soto at Pauline Luna ay mayroong relasyon. Ito ay matapos na sila ay magsama sa pelikulang Enteng ng Ina Mo na siya namang hindi inamin o itinanggi ng dalawa. Nang taong 2013 naman ay tuluyan ngang kinumpirma ni Vic Soto na sila nga ni Poleng ay mayroong relasyon. Kahit pa medyo awkward daw sa pamilya nilang dalawa, ang 34 na age gap ng dalawa ay hindi naman ito naging hadlang na patunayan nila na talaga namang tunay ang kanilang pagmamahalan. Nang ika-30 ng January ng taong 2016, matapos ang 4 na taong pagde-date ng magsing-irog ay sa wakas sa simbahan na rin naman ang kanilang tuloy. Ginanap naman ang kasal nila Bossing at Pauline sa Great Parish Church sa Alabang. Ang halaga ng kasal ni Bossing kay Pauline Luna ay umabot ng 83 million pesos. Samantalang ng November 6 naman ng taong 2017 ay isinilang ang anak ni Vic Soto kay Pauline Luna na si Talita. Number 3, Jules Ledesma at Asunta De Rossi. Naging masalimuot at kontrobersyal din ang relasyon nang noon ay ang magkasintahan na si Asunta at Jules. Lalo pa nang naging mainit ang mga kaganapan nang di sumang-ayon ang pamilya ni Asunta sa relasyon ng dalawa. Dagdag pa ang kaganapan sa personal na buhay ng noon ay politikong si Jules. Ngunit ika nga nila sa haba man ng prosesyon ay sa simbahan din naman ang tuloy ng dalawa. Naganap ang pakikipag-isang dibdib ng dalawa nang noon ay ang 1st District Representative Jules Ledesma IV ng ika-14 ng Marso ng taong 2004. Ito ay kahit pa 22 taon ang kanilang agwat. Ang kabuoang ginastos sa kanilang kasal ay umabot sa 97 million pesos. Matapos ang 18 taon ng pagsasama ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan ng isang baby girl na pinangalanan nila na Julia. Number 2, Dingdong Dantes at Marian Rivera. Nagsimula sa pagiging mag-love team sa noon ay ang teleseryeng Marimar ay sinasabing naging hudyat ng pagsisimula ng pag-iibigan ng dalawa sa pinakasikat na magkapareha sa kanilang kapanahunan. Naitanghal si Papa Dingdong Dantes na ang hottest bachelor ng taong 2007. Samantalang si Marian Rivera naman ay tila ba nagningning ang bituin nang ito ay gumanap bilang si Darna, Jezabel at syempre pa si Marimar. Ang kanilang chemistry ay nadala ng dalawa kahit pa sa likod ng kamera. Ng taong 2012 ay nag-propose na nga si Papa Dong kay Marian. Matapos ang 2 taong engagement ng ika-30 ng Disyembre ng taong 2014, ang magsing-irog ay ikinasal sa Cubao Cathedral sa Quezon City. Ang reception naman ay ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Ang kasal ng dalawa ay ang tinawag na Wedding of the Year. Ang ginastos ng sikat na lovebird sa kanilang kasal ay umabot sa 97 million pesos. Sa ngayon ay biniyayaan na ng 2
supling ang mag-asawang Dantes. Sila ay sina Maria Letizia at si Jose Sixto IV. Number 1. Hayden Ko at Doktora Vicky Bello. Si Hayden Ko ay isa ring cosmetic doctor na paminsan ay isa ring aktor at modelo. Naging kontrobersyal ang doktor nang minsan itong idawit sa matitinding aligasyon at iskandalo sa mundo ng showbiz. Ito ay kinasangkutan din ng mga kilalang mga aktres. Ngunit ganun pa man ay hindi nagpaawat ang kanyang matagal ng kasintahan na noon ay si Doktora Vicky Bello. Literal na hinamak ng doktora ang lahat. Mapasa kanya lamang ang lalaking pinakamamahal. Sa kabila ng kontrobersyal ay hindi nito tinalikuran ang nobyo at sa wakas ng ika-23 ng June ng taong 2007 ay ginanap na nga ang kanilang pinaka-aasam-asam ng pag-iisang dibdib na si Bill. Matapos naman ang 3 buwan ng ika-2 ng Setyembre ay naganap naman ang kanilang bonggang-bonggang engranding kasal sa simbahan na ginanap pa nga sa Paris sa France. Naging payak daw ang kasal dahil ang imbitado lang sa kasal ay ang mga taong malalapit sa kanila. Ngunit ganun pa man, ang halagang inabot ng kasal nila Doktora Bello at Hayden Ko ay tumataginting na 500 million pesos. Mapapawaw at sana all ka na lang sa laki ng ginastos ng magsing-irog sa kanilang dream wedding. Sa ngayon ay mayroon ng anak ang mag-asawa na bunga ng kanilang pagmamahalan. Ito ay ang cute na si Scarlett. Para sa inyo mga katinagalog, gagastos po ba kayo ng malaki sa inyong kasal? Kung oo o hindi, ay isulat lamang po sa comment section sa ilalim at akin naman po itong babasahin. At yan ang listahan ng pinakamahal na kasal sa kasaysayan ng Pilipinas. Magkita-kita pong muli tayo sa isa pang makabuluhang usapin ng kasaysayan. Sana po kahit papaano ay na-update po kayo. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Glowan Lidiano, Rusty Neil, Mark Lawrence de la Cruz, Neil Dilo, Mahid Perez, Joms Aquino, Rodel Alingalan, Hansel Jude Pimentel, Dranoj Castillo, at kay Wilfredo Di Maunahan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all para araw-araw ay makita agad ang bagong video na araw-araw ay ina-upload ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out!